Hello guys, once again it's me Joshua Wilson. Good morning. It's a beautiful Tuesday and so far maganda ang panahon kasi kahapon napakainit dito sa amin and ngayon ay napakaganda ng panahon. So iba talaga yung binibigay ng araw sa katawan natin. Kapag maulan parang ang tamad na tamad tayo. Usually kasi ganun ako. Tinatamad na tamad akong kumilos. And kapag mainit, tapos nakikita mo ang ganda ng paligid. Ang ganda-ganda. Lalo na dito guys sa province, sa Isabela. And napakaganda ng araw dito sa napakaganda ng place. Na-inlove talaga ako dito sa place ng Isabela, guys. Kasi ako talaga, mas pinili ko yung traditional business. Like, ito, sari-sari store. And parang ito lang yung stepping stone ko para makapag-business ulit ako. And then, so, yung nag-business ako dito na sari-sari store, hindi naman agad siya nag-click kasi sa location talaga. And nalaman ko talaga na-realize ko na kahit gaano ka pa kagaling sa business, sa marketing, kung maling location naman yung area mo, hindi ka rin kikita. And then yun nung naglipat ako ng pwesto, dun talaga as in literal na umikot talaga yung business ko. And then, yun nga lang, syempre, unti-unti lang tayong nakakaangat kasi nga, lahat naman ng ginamit kong capital ay hiniram ko lang din, nag-loan lang din naman ako. Kaya nag-loan lang din naman ako, kaya yun, may nagamit akong capital dito sa business ko. And then, ayun, so nagbabayad naman ako. Kasi naisip ko kasi, kung mag-work din naman ako ng ilang taon, na mahirap ako makaipon kasi nga ang laki ng expenses sa Manila. Gugugol din ako ng 1 year, 1.5 years para lang makaipon. Eh di ba, mag-loan na lang ako. At least, yung pera na magagamit ko na, ayan, kasi merong kulit ng pabo. Ayan, so merong dumaan na ahente ng mga anek-anek. So yun nga, for me kasi kung iisipin ko na mag-work ako, mag-iipon pa lang ako, parang feeling ko kasi sayang yung oras na, ka, wait lang guys. Ayan. So feeling ko kasi, sayang yung oras na gugugulin ko sa pagtatrabaho, sa pag-iipon. Kaya naisip ko na mag-loan na lang ako at least habang dumaraan nung panahon na nakakabayad ako ng utang, na unti-unti na ulit ako nakikilala sa business, lalo sa sari-sari store, unti-unti na ako nagkakaroon ng customer. And kung sa ilang years na try and error ko, na pagdadaanan, marami akong matututunan na noon kaysa magsisimula pa lang ako ng makakapag-ipon pa lang ako. Ewan ko ha, parang sa akin yung pinaka-practical way ko na naisip. And then ako kasi, ang goal ko kasi talaga ay magkaroon ng farm. Farm na, kasi yung talagang hilig ko guys, mahilig ako sa farm, sa bukid. Siguro dahil farmer ang parents ko, then yun yung na-adapt ko nung bata ako na gusto ko magkaroon ako ng farm kasi mahilig ako sa animals. Magaling akong magaling akong magbenta kasi hindi rin ako nagkakatay ng mga alaga ako kasi dati. So ngayon, more on sales talaga ako. And then siguro sa future, kung magkakaroon naman ako ulit ng farm sa future, siguro more on ako na yung magpa-process ng mga product or ng mga product na meron ako. Kasi kung magba-buy and sell ka lang din ng mga product mo, minsan 'di ba lugi, 'di ba? So kung ikaw mismo yung magpa-process nun, pag-aaralan ko paano mag-process nun, siguro mas malaki yung kikitain mo. Eh, parang ganun lang. And so, magkaroon din ako ng na mas madami pang business. Like, gusto ko makumpleto, may sari-sari store, mapalago siya hanggang maging grocery store, maging grocery store siya, or basta ganun, magkaroon ng mga kompleto na appliances, gamit sa bahay, and agri supplies. Kasi syempre, nasa province tayo. Kung gusto ko makumpleto yung supplies, and then mga parang magkaroon din ng hardware. More on traditional business kasi ako, guys. Magkaroon ng hardware in the future, yung basta lahat ng yon ma-provide ko. And then, so, syempre, shop farm. And
yung farm kasi guys, hindi naman siya natatapos sa pagiging kung farmer ka, farmers ka lang. Ako kasi 'di ba, sa work kasi naisip ko na kapag you spend your ano, anong tawag dito, kung uubusin mo yung panahon mo sa pagtatrabaho and then sa future ka sasabihin mo, sa future na lang 'pag nag-retirement ako dun ako magbi-business. Yung matanda ka na nun, eh, bakit hindi mo pa gawin nun? Kasi nga naniniwala kasi ako na ang business kasi it takes, 10 years, 15 years bago mo ma-master kasi 'yan yung ano, eh, 'yan yung siya yung mismo magbibigay sa'yo ng best experience na sa future magagamit mo yon para mas maging tama yung mga decision mo. At least kung sa 1,000 ng pagkakamali mo, siguro maitatama mo siya at mama-master mo talaga. Kaya ako yon, willing ako mag-take ng risk and hindi ako takot mag-failure. Hindi rin ako takot kung magkano yung pera na ma-spend ko or malu-lose ko. Kasi nga, parang pinakang for me, ang pinakang binabayaran mo kasi doon yung experience mo. Kasi 'di ba, yung experience mo kasi yun yung magde-drive sa'yo sa successful na buhay, sa life na gusto mo in the future, 'di ba? Kaya yun, and then, kaya naman gusto ko sa farm kasi nga, gusto ko dumating yung time na kahit matanda ka na, ako kasi yung tao na ayoko talagang tumanda, alam mo yun? Hindi lang siguro naman ako yung gano'n. Ako yung tao na ayokong tumanda kasi para sa akin 'pag matanda ka na, wala ka ng lakas, parang binabalewala ka na lang tapos iwa-watch mo na lang yung mga younger generation na busy sa kanilang buhay. Tapos ikaw, nakaupo ka na lang sa isang upuan, pinagmamasdan na lang sila, iniintay na bigyan ka ng pagkain. Eh, paano kung mahirap kayo, 'di ba? Nagugutom ka na, may sakit ka na, titiisin mo lang kasi wala ka, 'di ba? Ayokong ma-experience 'yun sa future. Kaya ngayon pa lang, mas pinipili ko na lumabas sa comfort zone ko, which is yung pagtatrabaho, and then parang yung siyempre comfort zone mo yun kasi parang every month may hintayin kang salary, every month secure ka kasi may benefits ka, gano'n. So, hindi ako yun, eh. Ayoko ng gano'n. Hindi ko kailangang umasa sa government na sa future magkakaroon ako ng benefits, ganyan, ganyan. So, kung kaya ko naman, kung magiging successful naman ako sa business, kung magkakaroon ako ng maraming pera, ba't pa ako titingin sa gano'n, 'di ba? Eh, 'di ba sa business nga do'n nagkakaroon ng mas maraming pera, 'di ba? And then pagtanda ko, ang isa pang gusto ko talaga pagtanda ko, kapag may pera ka, yung iva-value ka ng mga tao sa paligid mo, pahahalagahan ka, hindi ka dadaan-daanan lang. Kasi meron ka, eh, you have everything you need. So, bakit hindi ka magiging transparent sa paningin nila na kapag nagugutom ka, isang pagkain, bibigay sa'yo lahat, gano'n. Kasi siyempre, siguro yung field kasi ng work ko, I work for 8 years as a private caregiver sa mga mayayaman, sa may mga naging pasyente din ako na medyo mahirap, and nakita ko talaga yung pagkakaiba nila. Especially guys sa hospital, sa hospital. Sa hospital kasi guys, kapag yung mayaman, nandun yung full respect ng mga tao. Nandun yung full respect nila sa'yo kung paano ka nila itrato, paano ka nila pakisamahan, nandun yun. As in, kitang-kita ko talaga nandun siya. And sa mahirap guys, oh shock guys, mamamatay ka na, masungit pa sila sa'yo, hindi ka pa nila itatrato ng maayos. So yeah, kasi yun ang nakita ko, yun ang na-experience ko, yun yung sa tagal ko nagtatrabaho nakita ko, guys. Kaya sabi ko ayokong ma-experience 'to sa future, na kapag matanda ako, I have option sa lahat ng bagay na gusto